Samantala, ipapanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapayapaan sa mga pinuno ng mga bansang kasapi sa United Nations sa pagdalo niya sa UN General Assembly. Ito'y kasunod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Saan idadaan ang ating mga... Lilipad patungong Amerika si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo para humarap sa mga pinuno ng mga bansang kabilang sa United Nations. Ayon kay Assistant Secretary Angelica Escalona, tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, mahalaga ang biyaheng ito kung saan sa dalawang pulong inaasahan aniyang magsisilbing boses ang Pangulo para sa bansa sa gitna ng giyera sa Middle East. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. Hihimukin din aniya ng presidente ang mga bansa na igalang ang international law, kabilang ang United Nations Charter at humanitarian law, at hihikayatin ng lahat na palakasin ang negosasyon para sa kapayapaan. Magtatalumpati rin ng Pangulo sa ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women o CSW70. Sa kanyang talumpati, inaasahang ipapahayag ng Pangulo ang matibay na paninindigan ng Pilipinas na itaguyod, isulong at pangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan at mga batang babae sa buong mundo. Sa special session ng United Nations General Assembly, hihingi ang Pangulo ng suporta para sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa terminong 2027 hanggang 2028. Mahalaga po ito dahil nagbibigay ito sa Pilipinas ng kapangyarihan at boses sa mga usaping global safety at security. Importante po ang mga usaping ito para sa mga Pilipino at mga mamamayan mula sa mga developing countries. Makakasama ng presidente ang unang ginang Liza Araneta Marcos, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Foreign Relations Committee at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Dahil ramdam na ng lahat ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, batid ng pamahalaan na lahat ay nakatutok sa anumang mga salitang bibigkasin ng Pangulo, bit-bit ang pangako ng kapayapaan at kaligtasan para sa lahat ng mga kababayan sa gitnang silangan. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.